Gaya naman, isang ikatwang aircraft carrier ng Amerika, ang USS George H.W. Bush, ay naglalayag patungong gitnang silangan, dumadaan sa mas mahaba at mas maingat na ruta sa baybayin ng Africa. Iniiwasan ng Red Sea, kung saan may banta mula sa mga grupong terorista na sinusuportahan ng Iran. Narito si retiradong General Jack Keane at correspondent Jennifer Griffin. Kumusta, Jennifer? Kumusta, Marta? Inutusan ng Ministro ng Interior ng Iran ang mga gobernador ng mga probinsya sa hangganan na in-neutralize ang naval blockade. Nagbabala si Trump na sisirain ang attack boats ng Iran kapag lumapit sa mga barkong Amerikano sa blockade sa kipot ng Hormuz. Kaya mukhang mayroong deadlock. Ang Navy ng Zewara ay may 18 barko sa gitnang silangan, kasama ang USS Tripoli na may Marines para sa operasyon ng paghahanap at pagsamsam ng mga sasakyang pandagat. Que tentam deixar o estreito. Ang USS Michael Murphy at ang USS Frank E. Peterson, dalawang destroyer, ay pumasok sa kipot noong katapusan ng linggo upang ihanda ang pagtanggal ng mga mina. Kahapon, ang strike group ng aircraft carrier na USS George H.W. Bush na umalis mula Norfolk, Virginia noong Marso 31 ay umikot sa pinakatimog na bahagi ng Africa matapos ang mga banta ng mga Houthi sa Dagat Pula at ng mga bantang isara ang kipot ng Bab el-Mandeb bilang suporta sa Iran. Tandaan, mula Marso hanggang Mayo noong nakaraang taon, inilunsad ng Pentagon ang Operasyon Ralph Rider sa loob ng 6 na linggo para bawasan ang banta ng mga Houthi sa mga barko sa Dagat Pula. Umabot ito ng mahigit $1 bilyong at nadudulot ang alalahanin sa inventaryo ng EOA. Gumastos sila ng $200 milyong sa mga misail sa unang 3 linggo. Nawala ng EOA ng 7 MQ Siam Reaper drone na tig $30 milyong at 2 FA-18 Wallow fighter jet na tig $50 milyong. Inarget ng CENTCOM ang mahigit 1,000 target gamit ang mga sandatang iyon. Pero nakaligtas pa rin ang mga Houthis at ngayon ay nagbabanta sa kalakalan sa pagsasara ng kipot ng Bab el-Mandeb, gaya ng ginagawa nila sa kipot ng Hormuz, Marta. Sige, tingnan natin kung ano mangyayari. Jennifer, maraming salamat. Jennifer Griffin. Ipinadadala namin ang 2 destroyer. Isinasagawa na ang pagtanggal ng mga mina. Ang ginawa ni Pangulong Trump ay alisin ang kalamangan na yon. Alisin sa Iran ang posibilidad na gawing bihag ang ekonomiya ng buong mundo. Ngayon, dahil sa aksyong ito, wala na yon sa usapan. Habang tuloy ang tigil putukan ng 1 pang linggo, susubaybayan natin araw-araw ang mga kaganapan. Titignan din natin ngayon kung paano lilinisin ang kipot para maghanap ng mina at tiyakin kung nandoon nga ang mga ito. Naalala mo ba sinabi ng mga Iranian, tama? Mapanganib ang lugar, may mga mina at nagbabala sila sa mga internasyonal na kumpanyang pandagat. Mag-ingat. Pero walang nakita ang EOA at hindi rin shock kung totoo ang ulat ng mga Iranian. Samantala, ito ang internasyonal na rutang ginagamit para makapasok at makalabas sa Golpo ng Persia. Dito ang Oman. Doon naman ang United Arab Emirates. Ito ang Iran. Gusto ng mga Iranian na dito ka dumaan, malapit sa baybayin nila, sa pagitan ng mga isla, sa pagpasok at paglabas. At sa ganitong paraan, maaari silang kumita ng pera. Kumikita sila rito sa pagsiguro ng bayad mula sa mga kumpanyang nagdadala ng kargamento. Ngayon, sinusubukan ng Navy ng Estados Unidos na gipitin sila. Ano ang gagawin ng mga Iranian? Isa ito sa mga posibilidad na yon. Mga uri ng mina na umiral sa karagatan na yon. May lumulutang at nakaangkla sa ilalim ng mga mina. Sa mababaw na tubig gaya ng Golpo ng Persia, mainam gamitin ang mga ito. May minang lapa na nakakabit sa gilid ng sasakyang pandagat at delikado kapag sumabog. May mga mina ka rin sa ilalim ng dagat. May animasyon din kami para ipakita sa inyo. Ito ang mga sensor na aparato. Sa isang misyon ng hukbong dagat ng Estados Unidos, sa totoo lang, maaari nilang ilunsad ang aparatong ito. Drone para maglayag sa karagatan at sa tubig upang matukoy, makilala at sirain ang minang pandagat na yon bago pa ito maging isang banta sa hukbong dagat na nagtatangkang mag-operate sa laot. Ngunit hanggang sa ngayon, gusto kong bigyan din na wala pang anumang halimbawa ng kahit anong barko na tinamaan o ng kahit anong mina na natagpuan. Kailangan ng barko ng seguro para makadaan, pero hindi pa kumpiyansa ang mga kumpanya. Maaring magbago ito kapag nasuri na ng tropa at nagkaroon ng kumpiyansa. Pero kung $1 milyon ang kargamento at may issue sa insurance, iyon ang problema.
May balita pa tayo, kasama si Teniente General Reformado Keith Kellogg, dating subo sa Ukraine at kapwa tagapangulo ng inisyatiba sa seguridad ng Amerika ng America First Institute. May dalawang bagay akong gustong ipakita. Ayon sa editorial board ng Wall Street Journal, ang blokeo ay isang krisis sa Iran. Agad naramdaman ang epekto sa ekonomiya, nabanta sa rehimen kung magtatagal. Narito si Ann Senior Malek. Siya ay mula sa FDD. Tingnan mo dito. Malamang ay meron silang mga 13 hanggang 15, 14, 16 na araw ng imbakan ng langis para itago ang langis na hindi nila maipapadala sa ibang bansa. Sa tingin ko, sa loob ng 2 buwan, makikita natin ang rehimen na talagang umaabot sa puntong hindi na nila kayang magbayad ng sahod at magkakaroon ng mga pag-aalsa at pagtalikod sa loob ng rehimen. Sige, pakinggan natin ang opinion mo, Ann, General. Maganda makita ka. Dana, maganda makita ka. Salamat sa paanyaya. Tingnan mo, nasa susunod na hakbang na ako. Anong ibig kong sabihin sa susunod na hakbang? Kung magkakaroon ng blockade, pag-iisipan natin kung ititigil o ipagpapatuloy ito at kung ano ang dapat idagdag. Ibig sabihin, hindi tayo papasok sa Iran, kundi kukunin natin ang mga isla ng Kurd, Larak at katulad na lugar gamit ang ating mga Marines. O sa ikalawang panahon, ililipat o kung ano pa. Mga Iranian sa Iran, kapag dumaan ang barko at sumabog ang mina, tapos na kayo. Tama na. Sawa na kami. Ang ikinababahala ko, patuloy pa rin tayong nakikipagnegosasyon sa gobyernong autokratiko at teokratiko. Kung titigyan mo ang mga taong gaya ni Arashi, ang ministro ng Ugnayang Panlabas, mga radikal na revolusyonaryong gwardiya sila. Sila ang pinakabatang grupo na namumuno. Nandyan sila. Mahigit 40 taon na silang na-brainwash para kamuhian ang Amerika. Hindi pa rin nagbago yon. Kaya maaring bagong ayos lang ng rehimen ang darating, hindi totoong pagbabago ng rehimen. Kailangan nating isaalang-alang yan. Kasama rito ang sabihin, sawa na kami sa inyo. Tama na. Babaguhin natin ang dinamika ng gitnang silangan para sa susunod na 30 o 40 taon. Pwede na nating linisin ang Golpo kasi paparating na ang mga minesweeper. May 4 sa hapon. Dalhin natin dito ang LCS at destroyer. Tulad na ipinakita. Pero alin kaya magandang animasyon ni Bill? Pero laging posible na mangyari ang isa. Sa hukbong katihan, dapat irehistro ang minefield. Sa hukbong dagat, hindi natin alam kung ano ang naroon. Hindi sila disiplinado para malaman kung nasaan ang mga mina. Hindi natin alam. Paano kung may random na mina doon? Oo, posible yon. Sige, kaya si Maria Bartiromo ay nakipagkita sa Pangulo. Gusto kong ipakita ang isang bahagi nito at magtanong sa iyo ng isang partikular na tanong tungkol sa kung sino ang namumuno. Una, ang video. Panurin ninyo. Musika, isa itong bagong rehimen, tama? At sa totoo lang, sa tingin namin ay medyo makatwiran kami. Kung ikukumpara, medyo makatwiran. Nakikipag-usap ako sa lahat, pero si San ay napaka-epektibo. Sa tingin ko, magkasundo kayo. Mahusay ang trabaho ko para sa bansa at mundo. Sa kasalukuyan, sinasabi ng Wall Street Journal na ang kasalukuyang rehimen ng Iran ay lumala. Pinalakas ng pag-atake ng Amerika at Israel ang mga radikal at apokaliptikong sekta na nagbabanta sa kapayapaan. Noong weekend, may ulat mula Islamabad na ang mga kinatawan ng Iran na dumalo sa mga pag-uusap na yon ay walang otoridad magdesisyon o pumirma ng kasunduan. Sigurado ba tayong alam kung sino ang kumokontrol sa Iran at kung sino ang may otoridad na sumagot sa atin ng oo o hindi? Bill, salamat. Sa tingin ko, hindi. Ngayon, may napansin akong kawili-wiling dinamika. Sa loob ng 2 araw, nakita mo nagsimulang magkomento si Pangulong Pezeshkian. Noon, parang wala halaga ang Pangulo ng Iran, wala siyang ginagawa. Sumama kami sa matigas na paninindigan ng Revolusyonaryong Gwardiya. Pero pinadala nila si Arashi, na siyang ministro ng Ugnayang Panlabas nila. Matigas siya. Sa usapin ng negosasyon, sinabi niya si Pangulong Trump ang dapat bigyan ng buong kredito at nagawa ang hindi nagawa ng iba, binago ang dinamika ng gitnang silangan sa maraming siglo. Gusto ko lang makita matapos ang trabaho. Tapos na. Kailangan lang silang alisin doon. Hindi lang ito pag-aayos, kundi pagpapalit ng rehimen. Nakikita mo na ang mga palatandaan nito. Kapag si Pashtansky ay nagkokomento at si Arati ay hindi nagdedesisyon, hindi nagsalita si Khamenei at ang revolusyonaryong Gwardiya ay tumutugon sa pinakamataas na pinuno. May 2 direksyon. May mga organisasyong may kapangyarihang militar.
Mayroong hukbo, bukod pa sa Revolusyonarong Gwardiya at ang milisyang Basij. São os bandidos nas ruas. Mas marami nang napatay ang mga Iranian na yon kaysa sa nawala sa atin nung digmaan sa Korea. At kailangan nang matapos yan. Kaya lahat ng pansin ay nasa mga tao sa labas. Umaasa akong magkaroon ng mas matinong gobyerno na matatag gaya ng normal na bansa. Pero malalaman pa natin. Hahayaan natin ang blockade, pero may susunod na hakbang na gagawin ng presidente kung kinakailangan. General Keith Kellogg, salamat sa pagiging kasama namin. Gusto namin marinig ang iyong pagsusuri sa mga kaganapang ito.